lying spirit and the result of lying. Ang espiritu nga bakakon ug ang resulta sa pagpamakak. Okay. So, atong Biblia sa 2 Kings chapter 5. Okay, 2 Kings chapter 5 may tungod kini sa storya ni Naaman nga gi sangla kunya usa siya ka commander sa army sa king sa Assyria o sa Syria. Kung na sila ang iyang asawa na helper nga Israelite ug mo'y naghimong tulay nga diin isulti nga patuon dito sa kining nasod sa Israel para nga magpakonsulta dito sa alagad si Ginoo sa propeta. Sumuoto nga ni adto si Naaman sa kining hari sa Israel para kining magpakitabang para nga matabangan siya o makakonect siya dito sa katawan sa Israel sa propeta dito nga magkatabang sa iya. So sa niyang gitugutan na siya nga makaadto dito ug matud pa sa verse 6 ni adto si Naaman uban ang iyang mga kabayo ug mga karwahi ug didto nagpaabot sa plutahan sa balay ni Elisha. But Elisha sent a messenger out to him with his message. Apan si Elisha ni sugo lang sa iyang mensahero or badi-badi nga ipadangat ang 2 Kings chapter 5. Ipadangat ang mensahe ni Elisha para sa kang Naaman nga muadto o deep or maghugas dito sa Jordan River o kapito ka beses. So gisangla tibok lawas niya gisangla o ipadto sa Jordan River o maghugas siya dito o tusno siya dito kapito ka beses aron ang iyang panit mabalik sa kanang normal. Okay. So 2 Kings chapter 5. And then pagkabalo ni Naaman nga dito sa Jordan River kay hugaw man kuno kay Jordan River chapter 5 nasuko si Naaman kay hugaw kuno ang Jordan River nga dong dito man kuno siya ipadto. Ang expectation ni Naaman nga trataron siya ayos alagad si Ginoo. Sa to Naaman became arrogant and stalk away. Nisuko siya og ni balik siya. I thought he would certainly come out to meet me. Nag-expect siya nga tagbuon siya, abi-abihon ni Elisha, pero ang expectation wala na hitabo. Wala lisod ka ay nata expectation bitaw. Natay gidahom-dahom. Natay gidahom-dahom, wala dili madayon o din ang ikapangluod na to. Imbis nga para sa kaayuhan ang atong pag-adto dito, pero kay nang luod-luod man ta, nagmahay-mahay man ta, kay natay expectation, dili jud na maayo nga kinaiya nga natay mga expectations. Kung ang ato kanya, kung unsa itugot ni Lord, kung say gusto ni Lord may matuman, dili kay kita na ate expectation. Kay mo na ika-discourage, mo na makapadaot dayon sa buot o pagkapahatag o kagubot. Sumatod ba din ang expect niya, i-wave ang hand ni kining ni Elisha sa iyaha, umatod pa, ilihan siya. And then matod pa, unawag dahil sa Ginoo si Elisha para ayuhon daw kuno siya. Kanya isa nga, daghan manunta mga suba dito, napay Damascus, napay Abana, napay Parpar, nganong dito pamangyud kuno sa Israel. Matod pa nga, daghan manunta suba sa Israel. So, ni balik si Naaman na suko. Pero kay commander man siya, Naaman si mga sakop, may pa yung mga sakop kay nakasabot pas mensahe. Kato nga mensahe para to sa kaayuhan ni Naaman, pero si Naaman wala siya ni dawat, wala siya ni patuo. Kay ang expectation is wala na tuman.
dili ta kabuot unsay plano sa Ginoo. Ang ato mo hulat sa buhatos Ginoo, dili ta pwede magbuot-buot. Oh. So Naaman turned and went away in a rage. Nasuko siya, nibalik siya, kaya nasuko. But his officers in verse 13, 5:13, but his officers tried to reason with him. Ang iyong mga badi-badi. Matod pa kay siya may dakog ranggo. Ingon siya, sir, if the prophet had told you to do something very, very difficult, wouldn't you have done it? Isa, kung ang propeta nagsulti nimo, lisod nga buhaton nimo, matod pa, you should certainly obey him when he says simply, go wash and be cured. Siya na, simple raman ang giingon sa alanggad, si Ginoo sa propeta. Muadtura ka sa Jordan River, o manghugas dito, magwaswas, kapito ka bisis, promulian ka. Dili bagay lisod. Wala pa siya bitbiton. Ang hirang garbo, mo'y nakapabugat sa iya. Dili man lisod. Wala pa siya agugon dito, mabuaya. Muadto ra gid siya, iya ra gid pagtikang. Pero ang garbo niya, ang babag. Kining garbo gyud, kining atong kinaiya nga di maayo. Mo junay babag nga maayuhan ang tata, maulian ang tata, gawas to na ang tata. Magluod-luod. So nangluod siya, kay imbes expectation niya nga i-pray over sa diretso, matawag dayon si Elihans ni Elisha dayon. Nawag si Elisha Ginoo din ayon din siya na expectation niya. Daw kay opposite man ang nahitabo. Wa man gid siya gibali-bali. Badi raman ang gipa adto ni Elisha. So, ang iyang badi-badi pod ni Naaman mo ay nagdasig niya. So, dadasig rapod si Naaman sa iyang badi-badi. So, Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times. In verse 14. So, nipatuo ra gid si Naaman sa iyang mga sakop. So, maayo gining naatay kauban nga dili pod pareha natong kinaiya. Tarong ug una tarong kasing-kasing para motambag natong tarong aron nga ang atong mga balatian, ang atong renta nga di maayo, atong sitwasyon maulian jud ta. Kauban nato pareha po nato nga di maayo, dili gid maayo gyapon ang dagatan sa atong kinabuhi. So wa nagtataha ang mga badi-badi ni Naaman nagtambag nga dili man lisod ang sugo sa propeta. Muadto ra mo ka sa Jordan River, manghugas dito, magwaswas dito kapito or maulian ka. Dili isod. So na hupay ra si Naaman. So kinahanglan na agitay tao nagkauban nga maayo huna-huna kabalo mo sabot. Di kay sabtunon ug kinaiya. So mauto nga gituman ni Naaman nga madto sa Jordan River o mutuslo siya kapito para mahunluan siya sa iyang sangla o niya kanang pag ikapito gyud is naulian gid siya. So na mga times nga kasi gano'n man nga dili pa magid sa permiro maulian nga nang ipaabot pa magpito para kabalota mo ihap, kabalota magpaabot, kabalota mo tuman, dili mo sobra, dili mo kulang. So ang instruction ni Lord ato yung i-follow. Go, wash 7 times, go wash and dip 7 times ito sa Jordan River. So gituman yung instruction, kaya pag tuman man yung instruction, naaday milagro. Kung tumano na itong instruction, dili na magluod-luod sa atong ibati, kaya wala na hitabo ang atong expectation na adyo milagro. Pero magpadayon ta sa atong hunahunag expectation nga di maayo, dili kita maayo po. Dili maayo ang atong sitwasyon, dili maayo. Walay kausaban ang atong struggle sa kinabuhi. Okay, so his skin became as healthy as the skin of a young child and he was healed. Naulian siya. So naulian siya, gani ubay siya. Na maay na nahitabo, pero naay negative na hitabo pud ani tungod sa lying spirit. Kaya si Elisha na siya badi-badi si gihasay siya sa English kalong ay siya. So kining padayon ta sa storya na verse 15. Then Naaman and his entire party went back to find the man of God. So kay naulian naman si Naaman, ang tibuok niyang kuyog sa iyang pag-adto dito yung mga badi-badi. Ni balik na po sila dito sa balay sa alagad si Ginoo kay pangitaon nila.
They stood before him, ni atubang sila, atubangan king ni Elisha. Ani Aman said, "Now I know that there is no God. I know that there is no God in all the world except in Israel." Anak pa ka-realize si Naaman tungod sa na kaayuhan. Siya karon nasahid ko nga wala kayo Dios sa tibuok kalibutan sama sa Dios sa Israel sa verse 15. So, please accept a gift from your servant. Nganong gitugot to sa Ginoo nga magdaot og sangla si Naaman? Kay si Naaman kabalo mo daig sa Dios nga muhatag og kaayuhan. Sa tanang sanglahon ngano mangging si Naaman mangyud ang gihatag og gitagag kaayuhan tungod kay kani nga verse sa to in verse 16, okay. Verse 15 so got up. So Elijah got up and went with him to the king. 15. Asa naman na dapit Dili na 1:15, 5:15. Okay, 5:15. So sa nahitabo, ni Daid si Naaman nga wala kuno laing Dios sa tibuok kalibutan gawas lang sa Israel. So please accept a gift from your servant. So dawata ang gasa nako para nimo. Nag-offer si Naaman og gasa kang Elisha tungod sa kalipay sa iyang kaayuhan. Okay. Verse 16. But Elisha replied, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept any gifts." And though Naaman urged him to take the gift, Elisha refused. Naingon na si Elisha, dili ko modawat og gasa. Dili ko modawat sa imong ihatag. Namugos gid si Naaman, pero naingon gid si Elisha, dili gid ko modawat. Kung maingon si Lord, dili ayaw jud kay naa siya mensahe. Kinahanglan makabaluta sa leading sa Ginoo. Dili tanang offer is good for us. Dili tanang offer, dili tanang gihatag maayo para nato. Okay. So plus balento sa verse 17. Kayo nibalibad man gid si Elisha. Then Naaman said, "All right, but please allow me to load 2 of my mules with earth from this place." Sa nga sige kay di man kamo dawat, tugutin na lang ko nga mokarga ko. Karagahan ako akong duha ka mga kanang kining kabayo sa yuta ni dapita, and I will take it back home with me kay akong dalon sa amuha. From now on, I will never again offer burnt offerings or sacrifices to any God except the Lord. Kana. Anak pa siya kailag unsa di ay klase nga Dios ang Dios sa Israel. Sa dili na ko maghatag og mga halad nga sinunog sa lain nga Dios gawas sa Ginoo. Na ay mga tao tungod sa balatian anak pa makailag Ginoo tungod sa milagro. O kinanglan ang alagad si Ginoo, instrumento ana nga milagruha sa balatian sa tao. Kinanglan makadungog ta sa voice, makasabot ta sa voice, makadungog ta sa tingog sa Ginoo, makasabot ta atong tumanon. Ingon alud ayaw dawata ang iyang kasa. Apila na ko gyapon na nag-ampok ko sa masakit. Katagaan ko offering. Pero dili usay na po, dili usay. Ingon ni Lord, ayaw dawata. Ako ang ibalik kong dana rin. Kaya mga leading sa Ginoo. Apo iban mo dawat po ko. Apo wala po ihatag. So wala po. Ingan na siya. Kay lahit man ta. Praise God. Let's proceed to the next verse. "However, may the Lord pardon me in this one thing," ingon si Naaman. "Apan maanta og pasaluon ko sa Ginoo ni usa ka butang ako nabuhat. When my master the king goes into the temple of the God, kay ang akong agalon matud pa nga hari niadto sa templo ni sa Dios na si Rimon para magsimba dito, and leans on my arm ug siya kuan sa akong bukton. May the Lord pardon me when I bow to." Nakarealize siya nga atod ako pagyukbo atong Dios sa Rimon, dili da ito sakto. Yung sa Lord pasaylo, mantag pasayloon ko ato niya. Isulti siya kang Elisha.
nga papasaylo ko sa Ginoo. Sa ako pagyukbo sa Dios dito sa Rimon, sa diyang giubad ko sa hari para magsimba dito. And then, ingon din si Elisha, go in peace, Elisha said. So Naaman started home again. Ingon din si Elisha, sige pa ulit na nga maninawon. So okay na. Pag-abot sa verse 20, but Gehazi the servant of Elisha, apan ang badi-badi ni Elisha nga si Gehazi, the man of God said to him, my master should not have let this Aramean get away without accepting any of his gifts. Na, bantayan ni ha, kinis Gehazi, muni siya atong bantayan. Wala siya gibuhat, naman to sige buhat ay tuon. Isugo siya nga, tagbuon si Naaman, ina nga, mo adto siya sa Jordan River, maghugas sa dito, mutusno siya kapitor mo niya. Moro to yung rule. Pagkabalo na kinamantay man siya, naminaw man siya, nga wala gidawat ni Naaman ang gasa ni, wala gidawat ni Elisha ang gasa ni Naaman, ingon siya, dili na pwedeng, wala siya duwaton. So, naa siya, huna-huna nga di maayo. So, ingon sa Bible, ingon siya, atong sundan si Naaman o mangayo ko niya. So, naa siya, after siya sa butang, after siya o bahandik, after siya gasa, dili siya mo trabaho, walay suhol, walay madawat. So, dili pwede nga, kasi baton lang ito niyang wala iyang pangayuan, wala ihatag sa iya ha. So, greed siya, hakog. Wala siya katungod. Kaya dili man siya ngalagad si Ginoo, badi-badi raman siya. So, sinitabo. Kaya itong topic, a lying spirit and the result of lying. Ang espiritu sa pagpamakak o ang resulta sa pagpamakak. Let's proceed to the next one. So, Gehazi set off after Naaman. Iyaging gilakag. Gilakag gini si Naaman. Okay, asa na talapita ito. Verse 21. When Naaman saw Gehazi running after him, he climbed down from his chariot and went to meet him. Is everything all right? Naaman asked. Pagkakita ni Naaman nga si Gehazi, nga badi-badi ni Elisha, nagdagan ni naog si Naaman sa iyang donkey ug matud pa niingon siya nga unsa may problema, okay ba ang tanan? Walay kasayuran si Naaman unsay na sa hunahuna ni Gehazi. Ingon si verse 22 sa verse 22 ingon si Gehazi, yes, is everything all right, okay ba tanan? Ingon si Naaman, ingon po siya si okay man, but may anak na. Ang primero ng tubag, okay. May problema, walay wrong dito sa sumpay. But Gehazi said, but my master has sent me to you to tell you that 2 young prophets from the hill country of Ephraim have just arrived. Kana na makakita siya. Nanggamit pa siya lain nga propeta para lang siya makapamakak. Ang espiritu sa lain mo gamit og laing tao para lang gid tuuhan sis ing pagpamakak. A lying spirit will use other person to validate sa iyang bakak, sa iyang lies. So, okay man, pero ang akong alagalon, nagpadala ka nako para sultian ka nga duha sa iyang batan-on nga propeta gikan sa bungtod sa country sa Ephraim have just arrived, bag-o lang ni abot. And he would like 75 pounds of silver and 2 sets of clothing to give to them. Nanggamit siya tao para ihatag ang iyang gusto. Propeta pag ginagamit pag alagad si Ginoo. Alayng spirit mo gamit og laing alagad sino, mo gamit og tao nga diin magamit niya iyang gustong gamiton. Namakak siya. Kinsa gibabakan na ni? Namakak si Gehazi kang Naaman. Una siya namakak kang Naaman. Oh, nagbuhot himo-himo na siya istorya. Ang bakakon naghimo-himo man nag-istorya.
So dili maayo nga gamiton nato tong utok para binakaktag istorya, himo-himo tag istorya para kapamakakta kay para makalipay ta. Katanaw na tong resulta kung sa resulta aning pagpamakak. So ingon siya nga gusto siya 75 pounds of silver and 2 sets of clothing to give to them. So nakanta ko yun. Okay, let's proceed to the next one. By all means, take twice as much silver. Ingon si Naaman. Ay kana radi ay dubliho na to ang gipangayo sa propeta. 75 sa to. Take twice, isa dubliho na to. Dili lang 75 pounds but 150 pounds na. Ni Aman insisted. He gave 2 sets of clothing. Atong clothing mo ra. 2 sets naman to. Pero ang kwarta gidubli. Tied up the money in 2 bags and sent 2 of his servants to carry the gifts for Gehasay. Isugo dayon ni Aman nga kining ihatog hatag kang Gehasay ang gifts hindi pangayo. So na-deceive, na-lingla, na-ilad si Naaman sa bakak ni Gehasay. Ni Gehasay. Kaya ang taong bakakon hilig mag-imbintog istorya. Ay, binto lang siya istorya para makapamakak siya. O kinsa nakagamit sa baba anang taong bakakon, ang Ginoo ang yawa. Ang Ginoo ang yawa. Ang yawa. Muna nga, ganahan na din o gamit ang yawa sa akong sige na nakagamit sa kaisa, balik-balikan na din kaniya. Pwede dili, sakto dili. Ano lagi na? So, gihatag na release. Tanawa na ito sa naitabo, sa resulta sa iyong pagpamakak. Next verse. 24. But when they arrived at the citadel, Gehazi took the gifts from the servants and sent the men back. Okay, pag-abot na dito sa dapit. Gikuha ni Gehazi ang mga gasa gikan sa mga olipon and sent the men back. Pauli na niya ang mga tao, gikuha ng gift. He went and hid the gifts inside the house. Wala man to'y kamalay-malay to do kapropita nga batan o hindi gamit. Kay greedy man siya, laog man siya, hangol man siya, ang taong hangol baka konpon. Yan ang kaugalingin kita na ako. Pero kinsay na amo, di na kay siya. Gitapigan dayon ni ang mga gasa sulod sa iyong balay. Sulod sa iyong balay. Next verse. When he went into his master, kaya man nagtapig, kaya nakadagit na ang bitin. Humanitago ato, niadto din siya sa iyang agalon nga si Elisha. Elisha asked him, "Where have you been, Gehazi?" Oh, ingon si Elisha, asa man kagikan, Gehazi? I haven't been anywhere. Siya nga, wa mo ko ni adtuglain. Baka ko na po siya din. Kanina namakak siya kang Naaman. Karon namakak na po siya sa kang Elisha nga iyang agalon. So careful ta kung natay badi-badi nga bakakon. So, ingon si Elisha, asa man kagikan Gehazi? Siya wala man ko naglakaw. Namakak siya. And then, but Elisha asked him in verse 26, "Don't you realize that I saw there in the spirit when Naaman stepped down from his chariot to meet you?" Kana. Ang resulta sa iyang pagpamakak, na-expose siya, nabisto siya. Isa nga resulta sa pagpamakak, mabisto, maulawan. Di ba namakak man si Gehasay kang Elisha na ani? Ingon siya, asa kagikan? Siya, wala mo ko nilakaw. Ingon si Elisha, nakita nako sa akong espiritu nga sinaaman ni naog sa iyang karuwahi para tagbuon ka. Matod pa. Is this the time to receive money? Maubani ang panahon nga tigdawat sa kwartag sa nina, olive groves and vineyards, sheep and cattle and male and female servants
pero tindaghan na ay dadam. Nabisto siya sa iyang pagpamakak. Nabisto siya nga naa siya'y nakuha nga butang kang Naaman. Ang resulta sa pagpamakak, mabistog, maulawan. Nabisto, naulawan. Dili lang na mao ang resulta. Nalisod ba yung maulawan ta? Wala na tay. Ulo ika? Sana? Dili na atong ulo makaana. Masigin na ng tagduko-duko. Mura tag-tagamakdo. So, gibisto. Because you have done this, ingon si Elisha, kay imo man ang gibuhat, wa tamang kasugua, wa jud ta kasugua. So, naigibuhat sa mga sako, nga wala gisugo, nga di maayo ilang gibuhat, kung resulta di po maayo. Sa tungod kay imo man ang gibuhat, your descendants, or you and your descendants will suffer from ni Amon's leprosy forever. Kana. Isa nga, ang primerong resulta sa espiritu sa pagpamakak, nabisto na ulawan, ikatulo, siya o iyang kaliwat, mahimong sanglahon, ang sangla ni Aman, mubalhin niya o sa iyang kaliwatan. Sa walay katapusan, naibalatian sa anak, hinungdan sa, binuhatan sa ginikanan. Unay tawag o generational curses. Tunglo sa kaliwatan. Kay ang tanang tunglo sa kaliwatan sa dautan nga binuhatan. Amen. Tunglo sa kaliwatan sa dautan nga binuhatan. Unang ko natay kahadlok. Ayaw pa makak. Kay ang resulta ana, mabisto ang bakak, maulawan pa ta, ug dili lang ka na maulawan na apay consequence lain. Walay katapusan ang ilang pamilya, siya mismo o iyang pamilya, iyang kaliwatan. Maganak siya ay mga apo, magsumpay-sumpay na nga sila sanglahon. So, aning story, aday na to, tinuod nga na ay generational curses, generational disease. Tungod sa daotang binuhatan na ay kasakitan pagbangutan. O, matod pa, when Gehazi left the room, he was covered with leprosy. Pagbiya gid ni Gehazi sa room, sa lawak ni Naaman, gi-automatic siya sangla. Nagamit ba niya ang kwarta? Nagamit ba niya ang nakuha niya kang Naaman? Wala. Dili nato mapahimuston ang mga butang atong dili nato mapahimuston ang mga butang nga atong nakuha pinagis mga dinautan nga pamaagi. Kung maginakugta, may lang kay tamukuan sa uban o dili ta kabalo muhatag. Kasagara sa dalo dili man muhatag. Yeah, dili na muhatag. Ila-ila ra. Kusog mangayo. Di kasagala sa mga mo nang magabagakon po sila. So, jadi, he was covered with leprosy. Timbuok na gid lawas na nila. Automatic gid siya gi. Sangla. His skin was white as snow. Diditso, automatic o ka-transform ang iyang lawas. Diditso ang tunglo. Munang resulta sa pagpamakak, a lying spirit and its result. Mabisto, ma-expose, maulawan, siya, mas mahimong masakiton. Dili lang ni sickness, disease na siya. Kuyaw na ang disease. Pati ang pamilya. Damay ang iyang pamilyang mga kaliwat. Adamay. Muna, ang tulog sa Biblia, magtinarong ta para walay maamong. Amen. Walay maamong. Okay. So, ang sa naitabo, okay, padayon ta. Hallelujah. Dito na siya taman. So, nakuha na nato nga ang pagpamakak, dili jud maayo o dili maayo ang resulta. Pabistura gyapon ta maulawan. O wala man sa gusto maulawan, di ba?
Dili ta gusto maulawan. Kung isa na, dili ta magsulti baka. Okay. Adto ta sa next story. In Genesis chapter 37, verse 31. Genesis 37, verse 31. O kani ang istorya sa pagpamakak sa maigsuon nga mga daotan ni Joseph sa ilang pagsilos og sina kang Joseph pinagi sa damgo. Sa rin nakasabot sa damgo ni Joseph o Genesis 37. Okay. So, dili sila kadawat nga si Joseph mahimong mo hari sa ilaha. Kay mubawdawon man ang 11 ka mga binugkos nga kining trigo nga ilang i-harvest. Ni the sun, moon, and 11 stars mo bow down pud. Oo. Wala sila, nasabot sila, ka-interpret sila. Dili sila kadawat. Kay dili sila kadawat, kay dautan sila. Kay part sa mga dautan, dili kadawat sa success sa uban. Kay dili ituboy ni Lord ang taong dautan kasing kasi kuna-kuna nga garbos. Ang ituboy ni Lord ang mapabsanon. So, dili na madawat. Human nila glabay si Joseph sa dabay, ila din kanang nakitaan sa mga wicked brothers niya nga na ay mga Ismailites nga mga negosyante o matod pa ingon sila ato na ning ibaligya. So nagkasinapot sila. Unya, ikatong jacket nga gihatag ni Jacob kang Joseph, balangga man kay si Joseph, itagang jacket nga colorful jacket. Gisuot man to ni Joseph pag adto dito. Kuha nila, then ilag nagpatay din sila og kanang kanding nga bata pa. Then the brothers killed a young goat and dipped Joseph's robe into its blood. Pagpatay nila sa natinga kanding, ang jacket ni Joseph ilang gitusno sa dugo. Kay aron ingon nga ikunis-kunis na si Joseph sa mabangis nga hayop, patay na siya. Bakak. Namakak sila sa ilang papa. Igsuundra nila ilang murag ilang ng gitunglo. Tungod sa jealousy and envy. Sa mga taong siluso o sinahon, dili na sila musultig maayo nimo. Dili na sila maitinan-awan nimo. Dili na sila maayo o sinultian og pagbati. Next verse, ana. They sent the beautiful robe to their father with this message. O ila dayong hatod ang jacket. Ang beautiful nga sanina. Naghatag ni Jacob siyang papa. O yung anak na si Joseph. Ingon din si tanawa. Unsay amo nakita. Muni amo nakita. Nagkadugo na. Diba? Sa imo ning anak nga si Joseph. Gibakakan nila ilang papa. They lied to their father. So na yung mga anak, bakakon. Pati ang papa, ang ginikanan, bakakan. Kang taong dautan, dili kadawat para sa kaayuhan sa uban. Kaya sa kadawat, maghimo sila pamaagi ng mupakgang. Pero ang plano sa Ginoo, walay ang makababag. Bisan pagdaghan mo babag, dili maka malampuson ang plano sa dautan, kaituboy sa Lord ang buotan. Next verse. Their father recognized it immediately. Nakailamang gud si Jacob sa gihatag ning sanina. Jacket sa iyang anak siya. Yes, he said, it is my son's robe. Sa oo, iyan tuning sanina. A wild animal must have eaten him. Sa uy, kaluoy sa akong anak, gikaon, gikunis-kunis sa mabangis nga hayop. Joseph has clearly been torn to pieces in sa gikunis-kunis in town si Joseph. Perti niyang guula. Sa kaluoy ba sa akong anak, gikunis-kunis, gitabangan sa mabangis nga anak gikunis-kunis in town siya. Joseph has clearly been torn to pieces sa gikunis-kunis in town siya, gitabangan in town siya sa babangis nga. Wala siya gitabangis sa babangis nga. Gitabangan siya sa babangis nga kinaiya niyang dautan na isuon. Ipagtabangan siya sa babangis nga
igsuon nga dautan. Sometimes kining kinaiya nato murag tag mabangis nga hayop. Hello. Tungo silang kabangis. Ipasangindan pa nilang mabangis nga hayop ang nagpatay ni Joseph Punuhay. So ilang ibakakan. Okay, let's proceed to next verse. So then Jacob tore his clothes and dressed himself in burlap. He mourned deeply for his son for a long time. Isa na nga resulta, another resulta sa pagpamakak is nagbangutan si Jacob. Kaya nailad man siya, abi nagtinuod man po kay, maay lagi ka mo drama ng dautan kining bakakon. Mura po tinuod ang ilang istorya. Umu-apply sila sa kining, kung si tawag ani, kining pagka-artista. Ay madawat kay maay kay mo, Maay kay mo, So, si Jacob itaw na ilad sa bakak sa iyang anak ng mga dautan. Nagbangutan si Joseph. Tinuod ang iyang pagbangutan sa bakak sa iyang mga anak na dautan. For a long time, pati yung dugaya si Joseph nagminatay, nagbangutan sa iyang nabawaan nga ang iyang anak namatay na lagi kuno. Kay nagbakak ang iyang dautan ng mga anak. Let's proceed with the next verse on that. His family all tried to comfort him, but he refused to be comforted. Kaya pati naman giyang guula. Iyang pamilya ni Jacob, i-comfort na siya. Kaya dili naman gid siya maulian sa iyang paghilaka, pagbinatay, pagbangutan. Kaya siya, may pagmamatay na lang ko kaysa magbangutan ko sa akong anak. And then we would weep. So I will go to my grave mourning for my son. Mamatay na jud ko sa akong pagbangutan sa akong anak nga nawala. So ang resulta sa pagpanakak, pagbangutan, maghatag og kagul-anan. Ano may nga ka, love ta ka pa, comfort, pag-apel og comfort, sila hinungdan nga, nagbangutan si Jacob. Dili tanan maayo nga maayo sinutian tinuod. Ay uban drama ra kay baka grade ito siya. Comfort pa sila. Pero sila hinungdan nganong nganong nangato to ilang papa. Now let's proceed to Genesis chapter 45. Dito na to jump ta. Genesis chapter 45. Kay gituboy naman si Lord. Gituboy naman ni Lord si Joseph, pila ka tuig nga antos niya. 13 long years, negative years. Ang buna ni Joseph ikakugi pagkabuutan, pagka-respectful, o pagka-manadlukon sa mo na yung assets. So, Genesis chapter 45, na kuan na ni si Joseph, na kuan naman ni siya, na himo naman siyang governor. So, wapas sa 45, nag-governor na siya, matod pa, kaya nga naman, ang gift ni Joseph to interpret dream dito na-discover sa Egypt. Pag-interpret ni Joseph sa dream ni Pharaoh is, anak din siya natuloy. So, what does it mean? Our talents, our gifts can let us up. Ang atong talent, mga gasa, makadala na to sa promotion, sa elevation, sa panalangin. Dungog o panalangin, matod na to na, once ka dili ta magbinakak, andam ta mag-antos, andam ta mag-sakripisyo. Pero ka dili ta mag-andam o sakripisyo, magbinakak na lang ta, ang pagpamakak, maghatag o kaulawon, dili dungog. So, nagpadayag na si Joseph, kinsa siya. Dili na kuno madpugna ni Joseph hindi bati. There were many people in the room, pati nagkanang nga tao sa room. And he said to his attendants, out all of you, dili na magwanta. Ang iyong gibati, dili kay gibati nga kapungot nga mo kay ang naman ti magsuon dito. Dili na niya magbati ang kapungot, o dili na magwanta ang gibati, dili kay kapungot.
ang iyang kahangop si maigsuon, gimingaw siya. Kaya ang taong buutan, mingawon. Hello? Ang taong buutan, mingawon. Pero ang taong dautan, Majinada. So isa, gawas mo. So, he was alone with his brothers when he told them who he was. Ang mga Egyptians, mga tao, pagawas niya, siya lang og imaigsuon na bilin dito, anak pa nagipadayag, kinsa siya. That's next verse 2. Then he broke down and wept. He wept so loudly, the Egyptians could hear him, and word of it quickly carried to Pharaoh's house. Perti niyang hilak, perti dyan ang hilak. So sayop gining, ang laki nga mo hilak, bayot. Dili biya bayot si Joseph, istorya ra na sa kalibutan, ang laki mo hilak, bayot. Si David gahilak, gampos Ginoo. Si Jesus naghilak. Saring namatay sila sa rope because wala nito mga tao ang makabanhaw ni Jesus sila sa rope. He wept so loud, perti dyan niyang tiyabaw nga mga Egyptians makadungog sa tiyabaw. O ang manghitabo na dunggan ni abot kang Pharaoh sa palasyo. Okay, sige, daghan pag ang marites da dugay, ang mga marites daan pa na sa una. Oh, daan pa na sa una. Next verse. Okay, verse 3. I am Joseph. Ingon siya, ako si Joseph. He said to his brothers, is my father still alive? Ipadayag na niya nga siya si Joseph. Ang akong papa buhi pa pa. Ang taong buutan na asya pagpakabana sa iyang ginikanan. Na asya pagtahod, pagmingaw sa iyang ginikanan. Nga naman, mo malimos Biblia, tahura inyong ginikanan, aron taas inyong kinabuhi. O kini, usak ka subo nga din na ay saad. Saad nga mo, taas atong kinabuhi, kung manampuson ta. But his brothers were speechless. Wala katingog imaigsuon. They were stunned to realize that Joseph was standing there in front of them. Fulfillment na. So sa nitabo, sa ilang pagpamaka, mula gina, ang resulta sa pagpamaka, ma-exposed, mabutyag, madayag. Ang ilang gion na matay na perting buhi ang mo pa'y makatabang nila. Hello? So to, wala sila katingog na si Joseph to nagpaila. E dili naman mailhan si Joseph, kay Egyptian looks naman siya. Pero ang yan kasing-kasing, wala na usap. Maayo ba tarong ang kasing-kasing nga wala na limbungi siyawa. Ang itsura mausap, kay Egyptian looks na siya. Sinultian ni accent niya, Egyptian na siguro. Pero ang kasing-kasing, kaning kasing-kasing nga tarong, o wala-huna nga tarong, o di na mausap. Talagon ang Ginoo, kay matod, kanaog dako, kaayo nga dungog para sa kay mayaas Ginoo. So, nga na-expose, tanan gyud nga bakak ma-expose. Ubo din to nga, nagbawaan, kaingon sa kay Papa, buhi pa ba sa Papa? Ipakuha sa Papa niya. Kung nabawaan sa Papa, nga buhi din anak. Kung nabawaan sa Papa, gibakakan kasi sa mga anak kadautan. Diba? Nabisto na dayon sa diya nga si Joseph, buhi. Kaya ipakuha man ni Joseph yung Papa. Paadto dito. Kung nabisto na, nga namakakra di ay, ubang nga bakak pila katuig gitago, apan mabisto ra ining panahon sa pagpadayag pagbutyag. Walay matago nga mga butang sa kalibutan. Ipadayag gina ni Lord. So pila ka tuig nagdahom si Jacob nga patay na ang anak si Joseph. Pero nagbangutan siya pila ka bulan og tuig. Apan ang iyang pagbangutan tungod sa iyang mga anak kadautan nahupay na reverse. Pagkabalo niya nga buhit na iyang anak na si Joseph ug natuboy na dito ug mo'y muluwas sa ilang kahimtang sa kagutom. Nga na. So, dili bakakon si Joseph, buutan siyang kugihan. May siya kasing-kasing, may siya guna-una. Wala siya ni malos, wala gid siya nga, panimalos sa kung one time. Isang kumo ba ka nang malipong ba? Para makabalos ko. Pero wala gid siya ni anak. Hello, maaligid siya kasing-kasing. Yan naman.
sama siya kasing-kasing si Ginoo. Okay. So, si Joseph, matod pa, na siya maigsuon na dautan ng mga bakakon. O naulawan na sila silang pagpinaka. Na-expose sila. Kanina, si Gihasay, karon ang maigsuon ni Joseph kada dautan nagbakak sila papa nga napatay na si Joseph. At doon napunta sa Acts chapter 5. Because our topic is a lying spirit and the result of lying. Acts chapter 5, verse 1 ta magsugod. Unsa na po'y resulta, unsa na po nga ipamakak ang padayag diri. Acts chapter 5. Ay tungod kanini Ananias ug ni Sapphira. So yung dinhi, there was a certain man named Ananias who with his wife Sapphira sold some property. Kay before ani nga chapter 5, sa chapter 2 ug 3, tungod sa dakong revival, nagtipok tanan mga katawan dito. Kay perbi sila gatapok, magbasa sa Biblia, nag-worship sila, ampo sila. Grabe ang fire, ang kadasigon niya, nagkalayo sila sa pagpangalagad, nagkalayo sila sa pagsimba, pagdaig, pagampo, pagdasigay. Dito sila sa isa ka dapat nagtigom sila. So dito na sa mga maniud to panihapon mag-unsa diha. Dito na hangtod na uban na baligya mga propiedad kay aron itabang sa ministry ilang itabangan dito. Isa po na nag-awat-awat na kinibitong kinaiya bitang awat-awat pag pretender kay sanan. Butong kanta nga dili tanang magyatagon tinuod nga mangyatagon. So napil-apil po sila baligid propiedad. Sad-sad po sila, baw-baw po sila. Next verse. He brought part of the money niya nabaligyan sa property kay nag-awat-awat lagi atong gikuan. Nagipangtandog si Ginoo kay aron nga pwede pud mabentahaan, dala ang pipilakap abahin sa kwarta dito sa mga apostoles ug niingon sila nga moora nay halin. Ang ilang ingon nga tibuok nga halin sila property ihatag paretong sa uban. Nag-awat-awat ra. Ya sila nag-awat-awat. So dili gid nila kasi kasing lisod kay nga dili ta magpabintaha. Dili ta magpabintaha kay tungod sa garbo. So dili tibuok ang ilang gihatag pero ang ilang saad tibuok ilang gihatag pero dili tibuok. With his wife's consent he kept the rest. Uban ang asawa nakabalo po silang duha nagkasinabot. So si Ananias iyang gitapigan ang pipila ka bahin. Nagsabot silang duha magtiayon. Okay, next verse. Then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? You lied to the Holy Spirit and you kept some of the money for yourself. Gipisto ni Lord through sa pagpaday sa Espiritu Santo kang Peter. Igatag naman to pipila kabahin. Nasaan nila? Buok. Isang ingon si Pedro. Ananias, nga naman, gagitugutan ni mo sa Satanas nga makasulod si kasing-kasing aron pagpamaka. Namakak ka sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtitig sa pipila ka mga kwarta nga halin nga inanaad ka tibuok pero portion day mong gihatag. Namakak ang unang gibakakan man una ang unang gibakakan ng Ginoo man kada sapot mas balay. Namakak na sila sa Ginoo. Ingon si Peter namakak ka sa Espiritu Santo pinagi sa pagtitig sa pipila ka pila kabahin sa kwarta para sa mong kabalingon. Next verse. The property was yours to sell or not. Naraman to ninyo ibaligya pagdili pero nanaad man no. And as you wish, kung inyo magipanaan, and after selling it, the money was also yours to give away. How could you do a thing like this? You weren't lying to us but to God. Wala mo na makap na mo nga mga alagad si Ginoo na makap mo si Ginoo. Pwede ta kabakak sa alagad si Ginoo kay dili man ni Dios. Pero sa Ginoo di kita kabakak. So wala mo na makap na mo. Na makap mo si Ginoo. Na makap mo si Espiritu Santo. Na makap si Espiritu Santo. Na makap si Ginoo. Wala mo na makap na mo. Pero wala yun ang Ginoo na. Tugot nga ang bakak. Mahimong bakak forever. So, unsay nahitabo? As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Pagka
makadungog kini Ananias atong pulong nga rebuke sakit gikan kang Pedro. Kay si Pedro dili siya money lover. Ministry lover siya. Ang ministry lover dili after sa money but after sa pag-obey sa Ginoo. Hello. Tingnan na. So pag magsulti ni sakit oy pagsulti oy. Na makakas dito santo na makakas Ginoo. Wala nimo gihatag ang imong gisaad sa Ginoo. Wala nimo gihatag ang bahin sa Ginoo nga imong gipanaad sa Ginoo. Pag human gigsulti ni Ananias na pag magsulti ni Pedro kang Ananias matud pa sa verse 5 nakalit lang siya tumba sa loob ng matay. Di ba ganina si Gasi diretso lang siya sangla. Automatic ang result. Epekto sa pamaka. Karon pod automatic ang result. Kuyaw siya. Sabi ko, ang gracias nyo tisomen. Gracias na nasmin. Nadisgrasya gid sa Ananias o Sapira. Hello? Sa taas pero grasya ang ginungan no madito pag ginisa. Balay tigumanan na hitabo. Ang resulta, isa sa resulta sa pagpamaka. Because our topic is about a lying spirit and the result of lying. Ang espiritu sa pagpamakak o ang resulta sa pagpamakak. Kamatayon. Ang kwarta nga ilang gitapigan, wala na nila na gasto. Ang nakuha ni Gihasi nga kwarta o mga sanina unsa pa, wa gyapon na gasto kay ang taong dalo dili ni mapahimuslan ng iyang nakawkaw sa pagdinalo. Automatic siya na tumba o namatay. O ang tanan nga nakadungog nga hadlok. Then some young men got up. Ngano kani mga batan-on may ni hipos ni Ananias dili man mga tiguwang. Basig tiguwang na kay itong mga tao na may itong batan-on kay aptik pa mo. Kusgan pa man ang batan-on. Sila'y mo ni guyo ni Ananias. Kay nikirig naman sa Ananias namatay. Patay siya diretso magkirig tong umutumbat. Kirig patay din siya. Giputos din nila si Ananias and took him out and buried him. Gilubong. Nga naman gilubong man na ditso kay aron nakuha ng tunglo. Tigda naman siya kung gawin. Because ang pagpamakak ay espiritus pagkahugaw siya. Dautan siya. Tanaw na ito kung sa sunod na hitabo. Hallelujah. After 3 hours, tulo ka oras gikan atong panghitabo ang namatay na si Ananias. Anak pa ni abot iyang asawa. Tanawa ra gud silang duha. Waljoy Clarix. Bisan sa time given, wala sila sakto. Nagkasinabot sila. Ang ilang agreement, ang ilang pagsinabot sa dautan agreement, sila pong duha gihapon na biktima. After 3 hours later, his wife came in. Tulo ka oras, gikan ato pangitabuan. Niabot yung asawa. Not knowing what had happened. What? Nasayod ang iyang anak. Wala nasayod. Kamulong baklay sakay ka to si Sapira. Kabalo na dahil siya. Gilubong na imbana. Kung sinong pagpamakak lang. Bakak. Nakuyo na bagakon dito. Kinsa ko na aman sa bakakon, John 8:44. Ang yawa. So kung sige tagpamaka, it means ang imong papa, yawa. Klaro kay na, oy. Magawa sa tanana. John chapter 8:44. May nga nitagin, Christian ko. Isa to, imong papa mong yawa, bagakon, John 8:44. For you are, okay. Ay sa verse 43 to 44, kaya natin i-capture ng verse 43. Kung sa'yo timainhan, ano pa. Why can't you understand what I am saying? Sa nga, dili man mo kasabot sa akong gipangsulti. It's because you can even hear me kay dili mo makadungog nako sa ang tao dili kasabot na ay nagpaluyo anak ang espiritu sa yawa. Sa nga, dili mo kasabot sa akong gipangsulti, gipangwali. Tungod ba kay wala mo kadungog nako? Kadungog man mo pero kasabot nga di kasabot. Kang yawa kuan silang dalungan. Next verse. Siya, ano di mo kasabot ako kay for you are the children of your father the devil. Kay anak ka mo sa inyong amahan nga mong yawa. And you
love to do the evil things he does. O ganahan mo buhat sa mga dautan nga butang nga iyang ginapabuhat. He was a murderer from the beginning. Mamamatay tao sa dulugdan pa lang. He has always hated the truth. Nagdumot siya sa kamatuoran because there is no truth in him. Kaya wala kamatuoran kaniya. When he lies kung siya mamakak, it is consistent with his character. Kung mamamakak siya, nagpadayag lang na sa ikinaiha, kay siya bakakon o amahan sa mga bakakon. Kung mamakakta, nagpadayag ang atong amahan, dili din Ginoo kundi dili ang yawa nga bakakon. Maingon din ganyan sa simbahan pag kita mamakak. Samot na gyud. Insulto ka na sa Ginoo no. Ganaan mo nga imong anak bakakon, di ganahan no. So ang Biblia nagsulti ginato, nagpaday na to unsa nga spirit na sa ato ka. Kinsay atong gisunod? Sa to gisunod ninyo ang yawa nga mo'y nagtudlo ninyo sa inyong gibuhat karon kana inyong gibuhat karon mo nagitudlo sa yawa nga magsukol, mamakak, maghimong istorya para lagi makapagmakak. Ang resulta sa pagpamakak maayo dili siya. Dili gid karon og ugma kaulawon og kuan dili gid maayo. Hello, amangan sa tanang bakakon ang yawa. Kabalo si Lord kung namakakta. Asa dapit na namakakta. Sa ato bang relasyon, nang manakak bata sa itong magpapa, namakak bata niya. Is balik tayo dito sa Acts chapter 5. So sa naitabo, verse 8 na ta. Peter asked her, was this the price you and your husband received for that land? Iso, kuan kay walay tipik-tipik si Peter siya nga nautana siya kang sa pira. Maura bagid ni ang halin. Nadadawat nimo sa imong bana sa halin sa yuta. Naniguro gid siya gisugo sa or makatug-an og tinuod aron madayag kung bakakon bagid pud siya. Sa maura bagid ning halin nimo sa imong bana sa inyong yuta. Ingon po ang bakakon, yes, maura jud na. That was the price. Grabe. Acting kisanan, buragig tinuod. Sa maura gid na ang halin. So, tugot to si Ginoo nga makapangutana si Pedro para madayag nga ang espiritus bakakon, masakpan din nga na ang espiritus bakakon. Hello. So, ingana ka, unsay tawag anak, ingana ka kuyaw, nga masuta ang tanang masuta kung ang Ginoo na muhat. So dili tanang nga naa sa simbahan kasulti tinuod. Dili tanang apil-apil o gatherings matinud-anon tinuod. Amen. Kuyaw kaayo ang spirit of lying ang resulta. Sa mura na sinitabo dayon sa verse 9. And Peter said, how could the two of you ever think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this? Agoy, kamong duha. Iunsa, magitaw ninyo, kuna-kuna, nganong inyo magisulayan ang Espiritu, sama ani nga pagsulay. The young men who buried your husband sa ang mga batanon, ang mga young people nga nilubog sa imong bana, na ana sa gawas sa pultahan, and they will carry you out to pagkasakita. Ay, sakit ito isa sa ang mga batanon, ang mga young people nga nilubong sa imong bana. O kasi pero namatay ang bana. Nabalo na siya. Ano nabalo siya? Tungod lang sa pagpamakak. Sa ang mga young people nga naglubong sa imong bana kay namakak mong bana, pati ka namakak. Naana sa pultahan, and they will carry you out to. O ikaw na pud ilang alsahon. Buod kay si Peter, wala siya lipod-lipod. Ibigin siya, agrabiha pa na. Abiya pa na magwawali. Ay, huwag magpalipod-lipod. Grabe po ka iso. Grabe po ka istrikto. It's coming from the Lord. Sometimes, kaya mo na to gitake na to personal ang word, ang word, sige, ang rebukes, alagas, it's coming from the Lord. Dili to mahimo kung wala ang Ginoo na ko to, wala to power nga, mamatay dili sa Ananias o si Sapira. Amen. Next verse.
Instantly, she fell to the ground and died. Human og sulti ni Pedro. Matay diretso si Ananias. Kuan gyapon siya, murag gyapon. Natumbas siya sa gitindugan. Namatay din siya. And when the young men came in and saw that she was dead, ug pagkabalo kita sa mga batan-on nga, namatay na po ang asawa. They carried her out and buried her beside her husband. Gipudjot na po. Ikuha sa mga batan-on. Gilubong abay sa iyang bana. Gipahipos ni Lord. Nganong gitugot ni Lord ni nga istorya nga kuyaw sa New Testament nga grasya man kaha. Dili gusto si Lord nga tugutan nato ang yawa nga magsigitag binaka. Amen. Amen. Dili mosugot si Lord magbinakak ta. Nga pati ang mga bahin ang atong gipanaad sa Ginoo nga sa lapianon unsa itong gisaad sa Ginoo unsa bahin sa Ginoo ato siyang bakakan kay kuyaw si Lord kung siya bakakan ug kuyaw ang resulta sa pagpamaka mabisto ta maulawan ta naibalatian ang uban mamatay. Dili na akong pulong na sa Ginoo. Namatay. Ug matod pa sa verse 11, great fear gripped the entire church and everyone else who heard what had happened. Ug grabe kuno kahandok sa tibuok nga iglesia sa diha nga nakadung sila unsa nahitabo. Nganong gitugot to ni Lord so that everyone must be honest and faithful to God and towards the servants of God. Gitugot pag ilod nga istorya aron honest ta dili ta mamakak. Honest ta sa Ginoo ug honest ta sa mga alagad si Ginoo. Amen. Dili ta magbakak, dili ta maghimog istorya, dili ta mag gamit-gamit og tao, di ba nagamit og tao sa ihasay. Ang tanan nila nga tanawa ang pattern, ang tanan nila nakuha nila lang gusto, pero wala nila nagamit ang ilang nakuha. Wala nila napahimusli ang ilang tigong. Nga na ragil, parehagid sila tanan. Nakuha nila ilang gusto, pero lala nila napahimusli ang ilang nakuha sa ilang pagbinaka. Why? Di ba dahil na ni Lord nga kung maghimot ang dautan, wala tayo madaw-daw nga maayo. Kung mamakak ta, walay maayong resulta atong pagpamakak. Pwedeng mailad na tong tao, mailad na tong alangkad si Ginoo. Pero ang Ginoo dili na itong mailad. Ang gitudlo ni Lord sa ato, magtinarong ta, magkinaunsa, magsulti tag sakto. Kaya na. Sa ito, at truthful lips, ang gusto ni Lord nga atong malitok. Dili ang lying tongue. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Kaya dili maayo ang result matod pa sa atong tunan karon kilalang ka karakter nga pagmamagkak sa gihasay na makaksya kang Naaman, na makaksya kang Elisha, ang mga ex-anak ni Jacob nga daotan, nga giilad din ang papa, gibakakal ng papa nga namatay na si Joseph, and din si Ananias o Sapphira. 5 ka. Dili na kay 5 kay kang Joseph, daghan man to si Nexoon. Gusto ni Lord, stop na ang lying spirit, pinaagi sa paghandlok na to sa Ginoo. Amen. Kung may dalukon to sa Ginoo, because nakita na to, dili day may resulta sa pagpamakap, then ma-stop na ug ang yawa, wala na iluna sa atong una-una, wala na iluna sa itong dila, wala na iluna sa itong kinaboy, panginaboy, wala na iluna maghatag balatian. Kaya ang pagpamakak entry sa balatian, kato na imong sanglahon si gihasay ug ang iyang pamilya o kaliwatan tungod sa iyang pagpamakak. That's the lessons. Part of the lessons about lying spirit and the result of lying. Hallelujah. And let us pray. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords, the God of truth, the God of correction. Gina-correct nimo ang mga sayop, ang mga pamakak, Lord God. Na dili na magpadayon sa pagpamakak, kaya dili maayog resulta, Lord. Kaulawon, balatian, kamatayon, kawadon, dili maayong ang panahon ng pagbati o Diyos, dili maayong dungo. Bless and sanctify your words. Nakakaton kami hadlok da kanimo. Dili ni mamakak ni bisan kinsa, Lord. Kay ikaw nakadungog, nakakita. O dili nimo kami pagka itolerate, O Lord God.
Bless your words, bless your people, and let your name be honored and be glorified. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Slow connection man. Bah, lagi bay. Di mo ko na eh. Kaya dyan.